Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon naman ang sunod nating panayam ay tungkol sa comics. Mga boss, ang comics po ay parte ng ating kultura. At katulad ko, marami po ang naging hobby o naging kahiligan ang pagbasa ng comics. Ngunit mga boss, unti-unti na pong nawawala ang industriya ng comics. Kaya naman po ngayong umaga makakasama po natin ang mga comics writers at kasali po sa Comic Guild of the Philippines si Mr. Jerry Humawan at JC Canibe. Good morning, sir. Good morning. Morning. So, sir, before anything else, gusto ko tanungin, ano po ba yung paborito ninyong comics nung inyong kabataan? Actually, ako marami akong paborito. Pero isa doon ay funny comics. Eh, kayo po? Yeah, funny comics kasi nung bata ako, way back 1997, Yes. yung mga binaba, yung mga dinadala sa akin ng dad ko, kasi funny comics. Ako natanong ko yan kasi nung kabataan ko din, ako mahilig din ako magbasa. Like for example, Archie, tapos Pugad Baboy. At nung kabataan natin, kunyari pag kami po ay nag-out of town o kunyari wala kaming cartoons, yun yung source of entertainment ko. Kumbaga, yun na yung pinaka-cartoons ko. At nakakalungkot dahil ang mga kabataan po ngayon, kumbaga, nakalimutan na, hindi na ito naabutan, hindi na nagbabasa ng comics. So, Sir Jerry and Sir JC, matanong ko lang po, kamusta na po ba ang industriya ng comics sa ating bansa? At bakit po sa tingin nyo, unti-unti nang nawawala ito at hindi na napapansin ng mga kabataan? Actually, nandiyan pa rin naman ang comics. Kaso nga lang, medyo mahina na siya. At hindi naman masasabi natin patay na talaga ang comics industry. Humina lang siya sapagkat ang mga hilig ngayon ng mga kabataan ay ang computer games. So, yun ang umaagaw sa kanila ngayon. Yung mga social media. Social media. Yeah, sa tingin ko, yun nga, ang social media at computer games, napapalitan na niya yung comics na hindi katulad way back 90s or 80s, na ang hobby talaga ng mga bata or kahit ng mga magulang natin is magbasa ng comics. Magbasa. Yes. Before nga, di ba, pag binuksan mo lang yung newspaper, meron ng comics na libre. Di ba? May mga comic strips sa mga editorial, sa mga, before ng horoscope, dun sa section na yon may mga comics. Pero sir, matanong ko lang, sa internet po, meron na rin pong comics, tama po ba? Yes, Tayo po meron. ba'y nakikisabay din dito? Yeah, may mga Filipino artist tsaka comics writer na sumasabay na meron sa internet. So like sino to? Forgot the name. Ayun. So, hindi ko maalala, pero meron naman. Alright. Okay, pag-usapan po natin ang paggawa ng comics. Pag ikaw po ba ay isang comic writer, ikaw rin po ba dapat ba magaling ka mag-drawing? Kasi talagang agaw attention itong mga drawings dito eh. Katulad ko, gusto ko kunyari maging comic writer, ngunit hindi talaga, wala po talaga akong talent sa pagdodrawing. Kailangan po ba kumbaga magaling ka rin dito sa pagdodrawing? Huwag kang magalala, Miss Carla, kasi ang comics industry naman ay wina-welcome ang dalawang uri ng sini na ito, ang pagsulat at ang pagguhit. So, kung writer ka, pwede ka namang maging illustrator din. Pero kung talagang pagsusulat lang, meron naman ang mga editors na pagpapasahan ng script mo para iguhit yung script mo. Okay. Story mo. Ayun, so kailangan pala, meron din, kumbaga may illustrators sa ating mga kababayan dyan na kumbaga gusto maging comics writer, dapat, again, hindi naman ikaw yung dapat mag-drawing, meron mga illustrator, at the same time, pwede ka rin maging writer. Pero balita ko po, para po buhayin ang industriya ng comics, bibigyan nyo daw po ng parangal itong mga comics writer nito. Unang-una, sino-sino na po ba yung mga comics writer na nakalimutan na natin at ano po bang parangal yung ibibigay natin sa kanila? Okay, siguro si JC, makapagpaliwanag ng mahusay dyan. Okay, ang gagawing event niyan, may event kami actually this coming October. So, yun yung parangal. So, last year, ang pinarangalan namin is si Manghal, the creator of Zuma. Okay. So, this year, ang paparangalan is mga nominees like sila Carl Comendador. Isa sila sa mga, well, let's say sila yung comics god of the Philippines. Isa sila yung mga pioneer. So, yeah, yun. Oo, ayan. Alam mo, di ba, uso din nga sa comics yung mga Marvel comics. Pero meron din tayo dyang Filipino version. Like, for example, yung na-mention mo si Zuma. And ito, t-shirt na suot, itong Thunder Bubuli. Can you please tell us a story or kantuhan niyo po kami tungkol dito? Okay, si Thunder Bubuli is actually created by my dad, Joel Janibe. Okay, way back 1997, pinublish siya sa Yehey Comics. So, ngayon, 1997. bubuhayin ulit siya
Pero itra-transpose naman siya into educational comics na may kasamang, what do you call this? Tungkol sa climate change at kung saan man mga nangyayari sa atin. So, yan. Si Thunder Bubuli, originally, isa lang siyang butike. So, named as Benny Butike. So, dahil sa kakulitan niya, kakahabol niya sa mga insektong gusto niyang kainin, ano ba nangyari? Yun, nakuryente siya. Tapos yun, boom. Thunder Naging Bubuli ano siya, kumbaga naging super, nagkaroon siya ng superpowers, naging ano siya, superhero. Nakakatuwa dito, Miss Carla. Yung daddy niya kasi, dating editor sa comics, at ang iba pang mga editors ng comics noon ay gumawa ng KGP, Comics Guild of the Philippines, na kung saan talagang muling palakasin. Talaga, palakasin. At para naman sana yung mga bata magbasa talaga ulit. Kasi sobrang entertaining talaga ang pagbabasa ng comics. At again, napakagaling ng mga comics writer natin talaga. At sana talaga ay mabigyan po ulit sila ng pagkakataon para, kumbaga, makapagbasa at talagang maabutan pa ito ng mga kabataan para hindi ito tuluyang mamatay. Pero balita ko, magkakaroon din po kayo ng comics script writing workshop. Can you please tell us more about this? Kailan po ba ito magaganap? Saan? Sa October 18 sa Coconut House, ay magkakaroon ng scriptwriting workshop na kung saan ang palihan na ito ay isasagawa at ibibigay ng mga writers, mga dating sikat, ang mga sikat na writers na hanggang ngayon ay patuloy pa rin mahal nila yung sining na ito, kagaya nila Vic Poblete Jr., Oli Samaniego, Mike Tant, at saka Alex Gatpandan. Sila po yung magbibigay ng workshop. Oo. Wow, that's nice. Naku, dapat hindi nila ito palagpasin. Pero sino-sino po ba ang pwedeng sumali sa workshop na ito? Well, actually, kahit sino, and anything related sa comics or kahit gusto mo lang mag-draw o gusto mo lang magsulat, pwede ka pumunta dito. Everyone is invited. Pero syempre, marami nagtatanong, libre po ba ito? May bayad pero minimal lang, napaka-minimal. Malaking bagay ito sa mga kabataan na kung saan ay hindi kayang bayaran ang mga workshop fee na sa mga standard ng schools na nagbibigay ng mga ganitong klaseng palihan. At ang purpose din naman ito ay makalikom ng pondo para sa Comics Icon Award na gagawin every year. Alright, so meron po ba kaming, kumbaga, site na pwedeng puntahan o sino po ba yung pwede namin kontakin for more information or details about this workshop? Ayun, we have a Facebook page, Comics pa rin. So, yeah, hanapin nila yung Comics pa rin. So, yun. Doon kami nag-update kung ano man yung meron, kung may workshop or... Saka, yung mga young artists natin, nagpo-post sila doon ng mga gawa nila. So, nagpo-post din ng mga script nila. So, mga drawings. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Mr. Jerry Humawan and JC Canibe, mga comics writer at kasali po sa Comics Guild of the Philippines. Napaka-interesting ng topic natin ngayon. At sana dito po sa workshop na ito, puro mga kabataan talaga ang mag-participate. At sana, syempre, di ba, para dagdag kaalaman sa kanila at para malaman nila kung ano ba yung importansya ng comics sa ating kultura. Maraming salamat po sa inyong dalawa.